Ito may dalawang malaki sana. Firm. Sana wag pupong. Diba? Hindi ako nahulog. Diba napakasarap po sa pakiramdam. Ganito po makikita po ninyo, lalo na mamamasyal, libre po dito, walang bayad. Libreng mag-brown bar, hindi na kailangan magdalang kahoy, libreng mag-grill, libreng mag-hiking, libreng mag-camping. At syempre ngayon, wala naman ang sarili ko. Ganda po, di ba? Syempre manguha po tayo ng kabuti sa lugar po nito, di ba? Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakaway. Inspired by Lord of the Ringtones. Diba? Ito po tayo ngayon sa gubat. Wala na naman ako sa sarili na voice. Maniningin po na naman tayo ng iba't ibang mushrooms. Tingnan po natin dahil medyo nag-uumpisa na po ang taglaga. Siyempre may mga bagong nawawala sa sarili tulad may mga bagong pwede na naman po tumutubo sa gubat. Tara, samahan po ninyo ako. Medyo makulimlim po ngayon pero hindi naman po ulan, plus 11 po, so medyo malamig pero okay lang po yan, di ba? Sa paghahanap ba naman ng pagkain, marami pang dahilan. Nako. Uminto na naman po ako sa highway, mga kababayan. Dahil meron pong ito po, pine tree, peniban, meron pang islag. Ayan po. Bibilisan ko po. Ayan. Bihira lang po itong pine tree peniban po rito, mas dark. Ito pa, kasama ko po mga taga-rito sa naghintay po sa akin sa gilid, pinahinto ko. Ito pa, dalawang malaki. Pwede pa siguro ito, no? Pira mo. Ay, all na, sayang. Hindi na po, balik ko. Dali, meron po dito natatago. Ito po yung maganda eh, itong pine tree peniban. Mas tago po. Ayan. Bibilis ako nang naghintay na sila. Ito po, no? Ayan na, dito naman po sa kabilang daan. Tinuro nila. Ibig sabihin, wag muna kami umalis. Pwede pa to. Ganda. Ito po isang uri ng peniban. Ito may dalawang malaki sana. Firm. Sana wag po pong ano wala uod. Ayun, ganda. Ito po isa. Ayun. Yung akaraan po linis, nagmamadali na sila. Yan. Ayan, dito naman po tayo, Ship Poly 4. Perfect naman po tayo, mamaya na lang po yung cleaning. May pangako itong gubat na ito lagi. Ayan, ganda pa dira.
Linis. May nangawa rin po dito na si Polypore, pero naka-discover na. Mukhang naunahan tayo. Ayan po, oh. May nangawa po dito. Mukhang malalaking nakuha. May naka-discover. Siguro yung ibang naglalakad po na nakita sa akin. Yun po yung mga nakasalisi. Pero pag ganito naman po may moisture, mabilis naman po tumubo itong si Polypore. Nga lang po, kailangan una-unahan. Meron ka na maliit dun. Sayang. Diba? Dalawang magkaibang mushroom po ngayon. Pine tree, penny bun, saka ito pong sheep Polypore. Napakaganda po, diba? Yan, yung malaki dito. Nasa ilalim ng sanga. Doon. Napaganda. Dahil nakalimutan ko po yung chilo, kamay na lang. Dry naman po kaya madaling linisin. Baka naman iniisip nung nanguha dito ako naman din yung naunahan ko siya. Baka pero wala kami iniisip, baka regular customer na po siya sa forest. Customer hindi makasuki. Itong sheep Polypore po every 3 days to 4 days tubo po agad, kahit na may maraming nanguha. Ano na po yung place, spreading na po yung mycelium. Ganda po, no? Para po siyang firm na oyster mushroom at napakasarap po nito. Talagang dapat linawan ng paningin dito dahil nasa ilalim po ng mga dahon, kaya lang puti naman kaya kita-kita. Wala pong masyadong tao dito ngayon.
Ay, all na. Parang naapakan yung isa. Ganyan po, tatakpan po yung ground. Parang clean as you go. Parang pag nanggaling kayo sa public toilet, kung malinis nyo pong naabutan, dapat iwanan nyo rin pong malinis, hindi po yung bugalgal. Ito po sa forest. Nakita nyo pong nanguking kabuti. Hinugot nyo yung mushroom. Takpan nyo po yung pinagutan po ninyo para maprotektahan yung mycelium at mag-spread. Kapag balik nyo, meron pa rin kukuhanin. Ganun po. Concern. O, diba? Kahit na ilan po yung pumupunta dito, ilang taon kayong pumupunta dito, balik-balik kayo. O, kuha lang na masarap na kabuti. Tapos yung pinagkuhanan nyo, takpan nyo yung mycelium. Diba? Napakaganda po. Dali linis. Ito po yung masarap eh. Kapag medyo dry yung ground. Kahit kabay na lang po. Kung araw-araw lang ako manguha ng mushroom, araw-arawin ko po. Sarap. Sarap po ng pakiramdam. Siyempre, libre po, diba? Tapos sariwa po yung hangin. Ako lang yung buwisit. Mas mahirap pong manguha kapag yung mga dahon sa puno nagkalaglag na, hindi nyo na po mapapansin. Napakahirap hanapin. Tapos gantong may maliit, tapos yung malaki medyo nagyayelo rin, tapos yung may mga dahon na yelo, hindi nyo na po alam kung alin ang mushroom. Wala pa naman po masyadong bagsak na mga dahon, kaya maganda po yung panguha natin. Kagandahan ko sa mushroom na to, madali pong makita kasi nagre-reflect. Ito maganda. Isa-isayin ko muna kasi nabahil. Puti hindi nabali. Kapag sobrang firm po mabilis mabali. Ito po itong ilalagay ko sa ibang lugar para mag-create ang mycel. Ganda po para po siyang oyster mushroom pero hindi. Ayan po, makinis po yung ilalim. Tapos talagang matigas. Sarap po ito. Lasang puti ng itlog. Lalo pag ginasa po, nag-turn into yellow. Medyo dilaw po yung kulay. Ayan po, nagre-reflect. Ito pong sheep polypore. Ito po itsura po niya. Yan, maputing maputi. Tapos makinis po yung ilalim. Pero po ito isang yelo. Akala nyo yelo, medyo mapait po yung pakaluan. Ito hindi po. Sarap. Kahit po maraming nanguha dito, ang dami po.
Siguro kailan na po nanguha yung galing dito. Kasi pag umulan at medyo nag-chill na ako, mas gusto po nitong mushroom na tumubo. Mas mabilis po. Ayaw po nito ng warm weather. Kapag may moisture. Hindi ko na po kunin yung maliit yan. Wala, takpan ko para tumubo ulit. Yan po, oh. Ang po itsura. Wala po siyang gills. Super smooth. Tignan po, ano, para siyang ano, siopaw. Yung kulay. Ingat-ingat din po sa paglalakad kasi yan, no, nasa ilalim ng mga blueberries. Malalim to. Yun. Medyo mataba yung katawan. Sobrang excited ko kasi nakalimutan ko yung panlinis ng muscle, pero okay lang. Dali na malinisin dahil dry ang ground. Ganda. Yan, di ba po, di ba? Hindi kita. Kaya dahan-dahan lang po sa paglalakad. Kasi ayan buo. Ganda. Ako sayang sa mga may maliliit. Mamayang maliit, sayang. Kunin ko na nga, nakuha ko din. Yan. Yan, ganda po. Mahal din po yung kilo nito. Minsan mas mahal pa po sa penny ban. Kasi mahirap po hanapin dito sa north. Pero mostly mas mahal po yung penny ban. Yan. Kaya dahan-dahan po maglakad kasi bawat hakbang ko meron. Kaya bes, sa bawat tapak mo, isipin mo kung may natatapakan ka. Kasi baka mamaya nakakasakit ka na. Lalo na sa pagpupos mo ng hindi maganda. O, di ba? Parap. Ayun. Ito, medyo mataba po itong tangkay nito. Yan, ganda nyo minsa. Imagine po ninyo, no? Buong autumn, mawala kayo ng pagkain sa gubat. Berries. Tapos mga prutas sa kapitbahay, sa park. O, diba? Bibili na lang kayong karne. Tapos kung magtatanim kayo, ang laki na natitipid. Kaya yung pagiging batugan po, hindi po excuse yun. Yan. Ang dami po kahit may nanguha na. Ganda. Nagbalik ko na to. Gandahan po yung ibang nakuha dito. Ay, ang dami. Ang dali, ang dami. Yun. Iba pong nanguha dito kagandahan. Hindi po alam to ibang spot na kinukuhaan ko, di ba? Ay, no.
Ganito naman makukuha mo lagi. Ito po, from August to starting of November, tumutubo lang. Kaya panguha po nito, pahirapan. Pag nakawa po talaga, nako, tuwa po yung mga may hilig sa kabote. Saka mahilig sa libreng ulam. Lalo na po ako. Mahal din po ng mga kabote, lalo na po kung pag na-dry. Kailangan takpan para next year meron ulit tayong babalikan. Ito po, ay talaglag isa. Yan, talagang parang ini-scan ko po itong area na to sa best spot ito. Yan po, ganda diba? Ayan, ito po yung isang penny ban na common na lagi kinukuha po natin. Ay, may tama, may uod, sayang. May uod na po yun, yun ako. Sayang naman, kahit wala po akong knife, nalaman ko po agad. Sabi po doon sa isang napanood ko, kapag iwanan daw po yung kabote, ibaon kahit kalahati po, kasi magkikreate daw po yan ng mas maraming mycelium. Yan, panibagong kaalaman. Doon po dalawa, ang ganda ni nakita ko. Yan, medyo soft pero sana wala nang uod at parang malambot na yung katawan. Sayang, may uod na rin po yan, sayang po tapos ito malambot na rin po so ibabaw na po natin to. Ito sana naman old na rin parang old na rin po yun, maraming uod. Pero may nakita po ako doon sa doon na camera, maliit sana naman, walang uod yun. Ay, nakita niyo po andun. Hindi po ng mata ko pagdating sa kabote. Lalim. Yun, ito maganda, napakaganda naman. Penny ban. Ito po yung white ng ilalim. Ayan. Ayan, nandito po tayo sa gilid ng ilog. Ay, malambot, sayang. Mukhang firm pa naman. Hindi ko na po kuhanin. Sayang, malambot. Kala ko firm. Sa itsura kasi. Ayan. Ito po yung pinaka nakaka-thrill sa ilalim po ng pine tree. Yung mga nagtatago yan. Firm na firm. Napakaganda. Tingnan ko pa po yung gilid. Ayan. Ito yung masarap kuhanin. Matigas. Yun, maganda. Ito po yung yellow variety. So okay po ito, pwede pa po. Pero makita natin sa bahay syempre kung may uod, pero okay po yan, firm na firm. Ayan, dito po muna tayo, magpainit po muna tayo ng bahagya. Sabi ko sa relaxing Finland mag-rest muna kasi titingnan po ako ng nakabuti sa likod po ng coffee shop. Kasi lang medyo
shy type. Alam nyo na syempre, mga alta sa syudad, pinanganak na may gintong tsupon sa bibig. Diba? Ito pong kahoy natin, hindi na po kailangan ng ano. Pupunta po ako lagi, mayroong posporo, nakalagay po sa loob ng plastic kasi kukulan mo, diba? Hindi na po kailangan ng gasolina o ano. Mabilis po itong masunog itong kahoy na to. Merong natural fuel, merong natural na pandingas para mabilis ang pag-apoy. Ayan, naku, napakasarap. Ay, sarap pag medyo malamig at mararamdaman yung init. Diba? Dalawang kahoy lang po sunugin namin. Para doon sa iba, yan, nag-iwan po dito. Libre po yung kahoy dito. Meron po doon sa tabi ng toilet at libre po itong park na to, libre sa lahat. Yan po, dito po napupunta yung tax at talaga binabalik po sa tao. Sobrang nakaka-relax po dito, no? Hindi na po ganun masyadong malamig. Plus 11 pa rin po ang temperature. Tapos mag-ikot-ikot lang kayo dito, di ba? Yan, marami na po tayo ng mga kabuti. Tatlong klase po, dalawang klase ng penny ban. Ito po yung, hindi, tatlong klase pala, sandali. Pakikita ko po sa inyo. Ito po yung magandang araw po natin. Mapapakita ko po sa inyo tatlong klase ng penny ban. Ito po, yung puti po yung ilalim. Siyempre, nakakuha po tayong malaki po nito, di ba? Para-paras naman po ito lumalaki ng malaki. At ito naman po yung isa. Ayan, yellow po yung ilalim at medyo lighter po na sobrang light brown po yung tank. At ito po yung ibabaw. At ito naman po ang ating nasa ilalim eh. Yung ating, ito na lang, ito malaki. Ito pong ating pine tree penny ban, mas dark brown po ilalim kapag medyo nag-old, medyo yellow brown pero firm na firm. Ayan, good timing. Pag medyo young, ito yun, ito ko na, dahan-dahan lang baka madurog, maputol. Ayan, magasgasan pa. Ayan, ano, kailangan taktakin ko pala dito mabuti. Ayan po mga kabahin, dito na po ako sa bahay mag-emote. Hindi. Tuwing maglilinis po ako, naglalagay po ako ng papel. Nagre-recycle po ako. So, pagtaas ko maglinis, tutupi ko na lang po. O itatapon ko sa basura, dun sa biodegradable, di ba? Ganyan po dito eh. Kung sa Pilipinas, hindi ko po masyadong na-practice yung disiplina. Dito po talagang sobrang na-appreciate ko po yung disiplina po nila. Ay nako, ganyan pa talaga pag nangingibang bansa, mas maraming natutunan at mas lalong tumatatag. Isang shot lang matatag na. Saan na ba tayo? Kami sa Pilipinas, ano, umuwi. Yung malaya pa. Tawagan yung mga barkada, mag-aasaran, mag-iinom, manjin, saka sabaw ng buko, pwede na. Ayan. Ayan, nahanap natin linisin itong malaking pine tree penny ban. Tanggalin ko po muna itong ilalim mabuhangin. Ito po yung isang variety. Ito po pag binalatan ako, napakapal, parang labong. Saka mas firm po ito.
compare din sa dalawang klase ng penny ban na common na kinukuha natin. Ito po, masarap po ito. Hindi rin po madaling makakita nito. Kailangan pumunta po kayo sa special place na kinukuhanan. Mostly yung forest po, hindi po masyadong nalalakaran ng tao. Ito po, madalas tumubo. Yung po sa gilid ng highway, yun. Ito po, di ba? Linis. Ito po parang, ito po ang penny ban po na to. Hindi po masyadong kinakapitan ng uod, saka yung malalaki mas masarap kanin po yung malalaki na ito kasi hindi po masyadong inuud. Kailangan po malinis na malinis. Idadry ko po ito eh. Biyakin na po natin para malaman natin kung wow, ayan mo, napakaganda, di ba? Burong uod, may uod dito sa other side. Okay lang yun, hindi naman masyadong marami. Kunin ko na po itong tangkay. Yan, hindi ko po masyadong habaan ng hiwa para po pag din-dry mas mabilis pong matuyo. Ayan po yung dryer ko. Oh, sorry. Sorry po, hindi natigil. Parte po yun na pag napipipis po kasi yung tank ko eh. Yan. Excuse me. Ito pong sheep as in tupa, polypore. Pag medyo malaki na po rin, inuud din po ito. Pero bihira lang po. Kasi ito sobrang firm. Makunat. Alam niyo po yung tenga ng baboy kapag nalinis po, gano'n po yung texture. May uod to. Yan. Ito masarap na masarap po ito sa noodles, no? Sa gisa, sa stew, sa soup. Ito po paghiwa. Kasi nga po manipis po yung cake para pag ninaray. Yan. Ito po hindi na po hinugasan kasi sobrang linis naman po dito eh. Masisira po yung minerals and nutrients and vitamins kapag hinugasan nyo po ang mushroom. Meron naman pong variety na hinugasan na. Ito po recommendation po sa mga mushrooms na kinuha ko. Hindi po hinugasan. Ito yung kanina ko pa gustong linisin. Itong sobrang firm na pine tree na penny ban. Napapansin nyo na po, di ba? Iba-iba po ang itsura, ang variety. Mas masarap po itong linisin kasi naku, may insekto. Kung may nakita po insekto, pinapatay ko no, kasi baka kung saan magsuot pa yan dito sa loob ng bahay ko eh. Okay lang po yung malalaking insekto na pumapasok sa loob ng bahay nyo na dire-diretso at may kwento ng latest na hindi pa namumumog. Okay lang po, hindi ba? Malilibang kayo. At least nakikita nyo. Yan.
Hindi po ng mushroom dito, no? Pag ganito po may dumi sa gilid eh. Kapag mabuhangin, tinatanggal ko yung gilid. Yan. Ito wala talagang insekto to kasi ramdam na ramdam ko na. Yan, ganda. Ganda. Bango. Bango po nitong penny ban ito, itong pine tree na penny ban. Yan. Tapusin ko lang po ito, pakikita ko po sa inyo kapag nasa dehydrator na. Ayan po mga kababayan, naka-anim na layers po ako ng penny ban saka po nung sheep polypore, o di ba? Malinis na malinis. Meron naman po tayong itatry at sa pagdating ng tag-niebe, may pang-ulam na masakong. Paano po, maraming salamat na po sa inyo oras nila sa Pinilagang Lakbay. Maghahanap pa rin po ako ng lugar na pwede po natin panguhaan ng kabuti. Sana po makapunta sa south kasi mas marami pong iba-ibang klase ng kabuti po doon. Paano po, maraming salamat na po. Basta positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.